Hello po, welcome sa ating Be Empowered program. Kung bago po kayo na nanonood ng program natin, ang Be Empowered program po ay isang program na dedicated para sa mga OFW. Siguro po, natanggap mo yung link na to kasi shinare ito ng friends mo sa Facebook, mga family members mo, and gusto lang po namin na panoorin mo itong maikling story. Yes, sinamarize natin yung story ng mga special guests natin. Pero kung isa kang OFW, for sure, makaka-relate ka sa story ng special guest natin for today. At hello po, kasama ko yung special guest natin for today. Ano pong pangalan ninyo? Alicia Pagtanga, Pastor. Ma'am Alicia, taga saan po kayo sa Pinas? Ilocos Norte, Pagudpod. Ilocos Norte, Pagudpod. Maganda sa Pagudpod, di ba? Opo, Pastor. Kailan po yung huling uwi ninyo sa probinsya? 2022, Pastor. 2022. Pero kailan yung next uwi mo niyan? Medyo matagal na, ha? Medyo natagal na, Pastor. Oo. Pang 4 years na, Oo next nga. year. So next year, plano mong umuwi? Opo, pa. Para magka 5 years na. Opo, Pastor. So far, na-enjoy mo naman na nagtatrabaho dito sa abroad? Opo, Pastor. Gano'n ka na po katagal dito sa abroad? Lahat-lahat na mate, 36 na, Pastor. 36 years? Yes, Pastor. Pero paano ka umabot sa punto na nag-decide kang magtrabaho sa abroad? Kasi yung pag-aaral yung mga anak ko noon, Pastor, ako lang ang sumusuporta sa kanila. Pero si Mister, Siya na ang nag-aalaga sa mga anak namin. Kasi namatay na yung biyanan ko. Kaya siya na ang... okay, so siya na nag-aalaga Yes, ng Pastor. lahat. So, napilitan ka that time na magtrabaho abroad kasi kailangan ng pangangailangan sa family, sa anak especially. Yes, Ilan po ba yung anak ninyo? 5 lalaki. 5 lang, no? 5 lalaki. Opo, Pastor. Ilan na po yung graduates so far? 2 lang yung graduate sa college, Pastor. Pero sa ngayon, may pinapaaral ka pa, wala na. Wala Tapos na, na lahat. Pastor. So, nakakahinga na ng maluwag ngayon, di ba? Yes, Pastor. Pero sa 30 plus years mong nag-a-abroad, nung una mong lumabas ng bansa, saan ka unang bansa na nagtrabaho? Singapore, Pastor. Singapore, nakailang years ka rin po doon? 4 years, Pastor. 4 years lang, pero isang Amo lang. amo lang. Kamusta naman po yung adjustment mo doon sa Singapore? Noon, mahirap, Pastor, kasi yung mga amo ko hindi marunong mag-English, Mandarin lang, nahihirapan din ako. So, paano kayo nag-communicate? Ganun lang. Senyales. Lalo yung sa matanda, senyales. So, kamay-kamay lang talaga. Opo, Pastor, ganyan. So, within 4 years ba na yun, hindi ka rin po natutong mag-Mandarin? Hindi rin talaga? Natuto rin, Pastor. Natuto ka rin? Kaya ngayon, natuto na rin ako. Kasi Salamat. puro mga matagpuan kong amo, hindi sila marunong mag-English. Kaya natuto akong magsalita ng... Nice, kasi medyo challenging rin, di ba? Na Yes, Pastor. nagtatrabaho ka sa isang amo na hindi kayo magkaintindihan, di ba? Ang hirap nun. Opo, Pastor. Kasi, hindi kasi... Senyales, hintayin mo pa yung... Kaya natuto rin ako. Tapos, yung nasa Taiwan na ako, binigyan ako ng sarili kong TV. Binanood ako ng mga serya, tapos may translation. Doon ako natuto. So, para makapag-aral ka. Yes, Let me just interrupt you saglit. Yun po yung reason kaya kayong mag-a-abroad. Pag-isipan nyo rin po muna. Kasi, yes, may mga amo dito, especially dito sa Hong Kong, nakakapag-English. Pero, paano kapag napunta ka sa amo na wala talagang English? So, kailangan mong mag-adjust. Ganon rin yung mga nagtatrabaho sa Qatar, sa Middle East, kailangan rin nila matutong mag-Arab. So, lahat may adjustment. So,
alam ko na minsan mahirap makapag-adjust, especially sa language, pero yun yung reason kaya kailangan nyo pong pag-isipan lahat ng desisyon nyo, especially kapag lalabas kayo ng bansa, katulad sa nalaman natin yung story niya. And then after ng Singapore, saan na yung next? Taiwan muna. Taiwan muna. Ilang years ka sa Taiwan? 10 years, Pastor. 10 years ka sa Taiwan? Yes, Pastor. So, pero itong sa Taiwan, isang amo lang rin? Yes, Pastor. Pero hindi ito yung amo mo sa Singapore, di ba? Hindi, Pastor. Iba rin yung sa Pero Taiwan? nung amo ko sa Taiwan, siya na ang amo ko dito sa Hong Kong. Sa Hong Kong rin? Yes, Pastor. So mula Taiwan hanggang dito, Siya. isa lang yung amo mo? Yes, Pastor. So, totally, ilang years ka nang nagtatrabaho sa amo mo na yan? 24 na, Pastor. Ang tagal. Pero, kamusta naman so far yung experience mo sa among ito? Okay naman, Pastor. Medyo mahirap na kasi kung minsan busy, kung minsan hindi busy. I believe naman sa case mo, di ba, tumagal ka nga sa kanya. Kasi yung trabaho nila, yan na rin trabaho ko. Inisip ko kasi kung tumagal ka sa kanila, I believe na nung umpisa, Mahirap. hindi naman ganun kadali lahat. Oh yes, Pastor. Di ba, sa ngayon, parang gamay mo na yung ugali nila. Opo, Sa ngayon, konting, alam mo yon, galaw nila, alam mo na yung ibig sabihin kahit di sila magsalita. Kasi basically, kilala mo na sila. yes. Pero syempre sa umpisa, ang daming adjustment. Pero gusto ko po sana na sabihin mo dito sa camera natin kung ano yung mga, sabi natin, adjustment na mga ginawa mo. Kasi minsan, may mga bago dito sa Hong Kong na ang bilis sumuko. Diba parang onting adjustment lang, suko agad. Anong mapapayo mo? Kasi veterano ka na matagal ka na sa abroad. At hindi lang basta matagal sa abroad, kasi minsan iba yung matagal sa abroad sa matagal na sa iisang amo lang. Yes. So anong mapapayo mo sa mga nanonood sa atin ngayon na gusto na agad sumuko, na pagalitan lang, gusto na agad umuwi, alam mo yun, nasimangutan lang, gusto na agad umuwi ng Pinas, wala lang kasing kanin, kasi alam nyo may mga gano'n, wala kasing kanin, bakit puro noodles? Pero ang daming mga reklamo, so anong mapapayo mo po sa kanila? Tingin ka dito sa camera natin, okay? Yung may papayo ko lang, Pastor, is kung papagalitan ng mga amo, wag na lang sumagot at magtiyaga na lang. Kung madamot sila sa pagkain, kung may pera ka, bibili ka na lang. Parang hindi ka gutumin. Yan lang. No. Yan. Simple yung advice mo, pero I believe malaman yun, especially yung sinabi nyo, pag pinagsabihan ka, Yes, huwag ka nang Pastor. sumagot. Opo, Pastor. Huwag Kasi ka na- minsan, gusto pa natin, ipagtanggol yung sarili natin, di ba? Parang, hindi siya naman yung mali, pero yun talaga, kailangan mo lang magpakumbaba. Yes, Pastor. Di ba? Kasi, bakit ko pina-advise si nanay para sa inyo? Para at least, alam niyo hindi siya tumagal kasi mabait yung amo niya. Yes, pwedeng may halong bait na rin, pero tumagal siya kasi natutunan niya kung paano mag-adjust. Natutunan niya na kapag nagsasalita yung amo, anong dapat gawin? Hindi mo lang yung bibig. Kasi minsan naghahanap kayo ng among mabait, pero believe me, kahit anong bait ng amo, makakapagsalita rin. And then paano yan kapag nakapagsalita tapos ayaw mong mapagsabihan ka? Ang problema minsan, mayabang ka rin. Ang problema minsan, mainit rin yung ulo mo. So, learn from the expert, di ba, Nay? Yes po, Pastor. Nay, para sa'yo, gaano kaimportante yung health center natin sa mga kapwa mo OFW? Ang importante sa akin, Pastor, is dito ka na natutunan, pinatawad yung asawa ko at saka yung pinatawad yung sarili ko, saka yung mga nakagawang mali sa akin, pinatawad ko na rin, Pastor. Gaano po ba kahirap pag yung tao, yes, dito nga, abroad, sa'yo mo, pinatawad mo yung asawa mo, yung mga nakasakit sa'yo, gaano ba kahirap na nagtatrabaho ka tapos dala-dala mo yung sama ng Mabigat, loob? Pastor. So- Mabigat, kaya pinatawad ko na yung asawa ko. Kahit nakagawa siya ng kasalanan sa akin, pinatawad ko na siya. At yun yung reason kaya magaan ngayon. Yes, Pastor. Diba? So, tingnan nyo po, yung health center natin, tinuturuan namin kayo kung ano
yung proper way, actually practical way. Practical way kung paano magpatawad, practical way kung paano mag-savings, magkaroon ng savings. Ang kailangan nyo lang po is bumisita sa help center natin. Yung help center natin bukas araw-araw. Ang kailangan nyo lang is sumadya, bumisita lang kayo. Kung kailangan nyo ng one-on-one counseling, nandito kami para tulungan kayo. Nay, maraming salamat po sa napaka-importanteng story na binahagi nyo sa amin, advice sa mga bagito pa lang sa abroad. So I believe nakatulong to ng malaki para sa kanila. Okay? Maraming salamat rin po sa sumubaybay sa amin. At kayo na mga bago dito sa Hong Kong, i-share ninyo yung link ng program na ito para sa lahat. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.